Dahil nga first week ng month ng December 2024, ito yung series natin na price check tayo. At merong nag-comment sa atin, shoutout sa'yo, Alpha. Sabi niya dito, boss, yung mga price naman sana ng mga sublimation products, materials like mugs, cups, t-shirt, etc. etc. At eto, gagawin natin to. Mabilisan lang tong content natin. At gusto ko lang i-share sa inyo mga tropa ko na tuwing magsisimula ang month ng August, tuloy-tuloy na yan, August, September, October, November, ay dyan na papalakas ang mga bentahan ng mga mugs printing or mga sublimation na printing. Kagaya ng mga t-shirt, basta mga mugs printing talaga, dyan nagsisimula yung kalakasan yan. Simula ng August, tuloy-tuloy na yan hanggang December. And pagbalik ng mga January, February, wala na yan, medyo tumatamblay na. Kaya ako mga tropa, ang ginagawa ko, binenta ko na lang yung aking printer na Epson 121 na ayun yung sublimation printer ko before, a year ago. And ang ginagawa ko ngayon, nagpapa-job out na lang ako. Kumbaga pag may nagpagawa sa akin na mga kakilala ko dito, kinukuha ko yung mga request nila and pinapagawa ko sa iba at nilalagyan ko na lang ng commission. Nasa sa inyo kung gusto nyo rin gawin yon. Ako ganun yung ginagawa ko kasi ang pinaka main product ko dito ay sticker. Pero anyway, simulan na natin yung price check natin. Okay naman talaga etong Epson 121 para sa sublimation printing. Halimbawa, bibili kayo neto, 5,700 yung pinakamura na makikita ninyo sa online. At kagaya ng lagi kong sinasabi, kapag sa online kayo bumibili, makaka-discount pa kayo dyan mga tropa, 500 or maximum 1,000 and almost 4,000 yun na siya mabibili. Etong Epson 121, ako hindi ko na-experience tanggalin yung shark teeth niya nung gumagamit ako ng sublimation ink. Talagang walang bakat mga tropa, legit. Pero kung mga vinyl sticker yung ipiprint ninyo, kung pigment ink ang gagamitin ninyo, yun, kailangan nyo talagang alisin yung kanyang shark teeth at lalong lalo na kung gagamit kayo ng mga makakapal na media or papel or photo paper. So sana nagets nyo mga tropa. And move forward tayo sa isa ko pang ginagamit na pang sublimation ink. Ito yung Epson 1210. Okay na okay to at di hamak na mas maganda yung print neto kung ikukumpara mo siya dun sa Epson 121. Eto, print lang yung application niya, same as Epson 121 pero mas malinaw. Meron din siyang isa pang variant, ayun yung merong Wi-Fi na version. Kung kailangan nyo ng Wi-Fi, 'di ba, na sublimation printer, okay na okay din yon, yung Epson 1250. Pero kung hindi nyo kailangan ng Wi-Fi, medyo mas makakatipid kayo dito, Epson 1210. And ganun lang din yung gagawin ninyo, hindi nyo gagamitin yung dye ink nya, ilalagay nyo lang yung mismong sublimation ink. So sublimation ink, ano ba yung pinakamaganda? Hindi ko sa inyo masabi mga tropa kasi Kuyi sublimation ink pa lang yung nagagamit ko, personal ko na experience, ayun pa lang talaga. Hindi pa ako naagamit ng Hansol na sublimation at iba pa. At price check natin, ang pinakamura na makikita ninyo dito, isang bote or 100 ml, 155 pesos. So kung bibili kayo ng 4 na piraso niyan, halos 600 pesos lang yung presyo niya. At kung makakabili kayo ng 850 isang set or 1,000 isang set, mag-ingat-ingat kayo, baka sa reseller kayo nakakabili nun. Isipin nyo mga tropa, isang factor yung makakabili kayo ng overpriced na materials or ink dyan sa inyong pagpepresyo. Syempre kung overpriced yung nabili nyo ng mga materials, overpriced din yung mangyayari sa mga presyuhan nyo. Pero sinasabi ko, wag kayong magpapababa ng presyo. Sana nagigets nyo yung pinopoint out ko na ibig ko sabihin, kung mataas na yung presyo mo, kung overpriced yung mga nabibili mo na materyales, at kung i-compare mo naman sa suggested retail price yung mga materyales na magagamit mo, kahit papano yung costing mo ay medyo bababa, 'di ba? Sana nagigets nyo yun. Black, Kuyi, 155, Cyan, Magenta, and Yellow. Ayan. Sa mga 6 color printer, eto, merong light magenta and light cyan. Okay na okay din yung mga 6 color printer kung sublimation. Talagang mas maganda yung mga 6 colors printer. 'Di ba? At sa mga gustong itry etong Hansol Sublimation Ink, dalawang variant yung meron siya or hindi ko sure kung merong pang bago. Ito yung premium or yung parang pinaka-original, and yung isa niya yung tinatawag na XTR version. Sa pinaka-original niya, ito 260 yung isang bote.
And depende yan sa store na pagbibilihan ninyo. And nakita ko etong Hansol Sublimation na binibenta dito sa online store na to 260. Di hamak na mas mahal siya kung ikukumpara mo sa Sublimation Ink neto ni Kuyi. At yung isang version naman netong Hansol, eto yung XTR series. Medyo mas mura siya kung titignan ninyo dahil 185. Kung bibili ulit ako ng printer for Sublimation Ink mga tropa, siguro itatry ko nga itong Hansol kasi wala pa akong mga tanggap ngayon na Sublimation mugs. And medyo tinatamad-tamad ako na siguro bumili ng sariling printer for Sublimation, kaya kung meron man akong magiging client, ipapa-job out ko na lang ulit. Pero malay natin, no, tignan natin kapag mas lumakas pa yung channel natin. Syempre, kapag lumakas pa yung channel natin, makakabili tayo or makakapag-sustain tayo ng printer for Sublimation Ink. Kasi dapat hindi ninyo tinatambak yung mga Sublimation Ink mga tropa, napakabilis din matuyo niyan. Para rin siyang mga pigment ink. At wag nyo kakalimutan mga tropa, sa printing ng Sublimation, dapat naka-mirror pag nagpiprint kayo. At kung tatanungin nyo ako kung anong pinagkaiba ng regular na Hansol at dun sa XTR version, eto siya mga tropa. Kung ipagko-compare mo siya sa pigment ink, yung regular na Hansol na Sublimation, para siyang style ng Kuyi. Medyo matapang yung kulay niya. Ayan, bolder color, kumbaga medyo may pagkatapang yung kulay niya. 'Di ba? Kung ikukumpara mo naman siya dito sa XTR, mas vibrant siya. Ako personal preference ko, mas gusto ko yung mas vibrant, kagaya netong nakikita ninyo sa kaliwa. Kaya gustong gusto ko yung Hansol na pigment ink kasi ganito ka-vibrant yung nakukuha kong output pagkadating sa paggamit ko ng pigment ink na Hansol. 'Di ba? Sa Kuyi kasi ganito yung bentahin niya. Bolder yung color. Ayan, nakikita nyo naman yung difference, 'di ba? More vibrant, keen details for dark colored areas. Ayan mga tropa, nasa sa inyo kung anong mas preference ninyo, pero para sa akin mas maganda tong XTR. Kanya-kanya naman ng taste yan mga tropa, subjective ang panglasa ng mga tao, and nasa sa inyo pa rin kung anong gagamitin ninyo. Sinasabi ko lang, mas gusto ko etong Hansol na XTR. And move forward tayo mga tropa. Eto naman sa Sublimation paper, eto yung QWAF 150. Nakikita nyo naman 100 GSM A4. Makikita nyo yan mga tropa, may mga size din yan. Yung A4 150 dito sa Wonder Print Supply, and A3 size 150 pero 50 sheets lang siya. Etong A4 100 sheets 150, 'di ba? So kung A3 plus size 175, medyo mas mahal. Nasa sa inyo kung anong brand yung gagamitin niyo. Merong Yasen, merong QWAF. Ako ang nagagamit ko pa lang talaga dito ay yung QWAF na Sublimation, yung mga ganito mga tropa ko. Ayan, yung mga ganyan. 'Di ba? At sa isang Sublimation paper, nakadepende kung ilan yung ipiprint ninyo for mga mugs printing. Ayan, kagaya ng nakikita ninyo, 3 yung kasya. Syempre, yung sukat ng pinaka ipiprint ninyo ay nakadepende yan sa inyong mga heat press. 'Di ba? Kung mga QWAF or yung iba pang klase ng mga heat press, iba-iba yung pinaka maximum na size niyan. Kung gusto nyo nga pala mag-avail ng 3D mugs template, i-message nyo lang ako. Nakikita nyo dito, napakadami kong mga templates for 3D mugs, at meron din akong tinatawag na one-time payment. Kumbaga, access all my template mga tropa. At talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko sasayangin yung mga pera na ibinabayad nyo sa akin. Gusto ko sulit na sulit, yung hindi kayo manghihinayang. Na kahit medyo pricey yung template natin, isipin nyo na lang, it is a good investment kasi lifetime access yung inyong mga template dyan na i-a-avail nyo sa akin sa cloud. At eto na nga yung sublimation coating natin. Eto, ginagamit to kung magpiprint kayo ng mga sa t-shirt na mga cotton. Kailangan lagyan nyo ng coating para mas maganda, kasi kung hindi nyo lalagyan yung mga cotton, napakapangit or medyo malamya or maputla yung magiging output. Napapansin ko medyo tumataas yung mga ganito. Previously or a year ago, nasa 100 something lang to 100 pesos, 110, 120. Ngayon 130 na siya mga tropa. Gagamit kayo dito ng pang spray, yung ginagamit sa mga barbershop, yung mga alam nyo yun, pwede rin pang halaman-halaman. Gamit kayo nun, tapos
tapos isalin nyo to, hindi nyo to basta-basta ibubuhos mga tropa sa damit. Unti-unti lang din yung gamit niyan, kaya kailangan nyo ng sprayer, 'di ba? At eto nga sa mga sublimation mugs, alam ko mga tropa, may experience ninyo yung mga customer ninyo na sasabihin, boss, magkano magpa-print ng sublimation mugs pero sa akin yung mugs. Tapos ang malupit nun mga tropa, ang ibibigay sa inyo ng mga mugs ay yung mga nabibili lang sa palengke, nabibili lang sa supermarket, 'di ba? Hindi lahat ng mugs ay pwedeng printan. Dapat yung mugs na piprintan ninyo ay merong sublimation coating. Eto mga tropa, etong sublimation coating for t-shirt lang to mga tropa, hindi yan nilalagay sa mugs. Iba yung nilalagay dito sa mugs, no? Hindi ko alam kung ano yon, pero kung ano man yon, ang manufacturer lang ang nakakaalam no ng mga sublimation mugs, 'di ba? Para rin tong mga sticker printing, meron siyang coating dun sa kanilang mugs. Hindi ko kayo may suggest na bumili sa online ng mga sublimation mugs kagaya nito. Kasi medyo prone din yung mga ganito sublimation mugs sa mga pabiyahe-biyahe, sa shipping, baka mabasag, 'di ba? Kung nakikita ninyo, ang pinakamura dito 38. Pero kung sa mga physical store kayo makakabili niyan, makakabili kayo ng around ewan ko, estimate ko 28 pesos, 30 pesos or 35, mga ganyan. Syempre dito sa online, sa mga ganitong materials, medyo mahal-mahal. Kaya kung malapit ka sa Odeon Mall, I highly suggest na sa Odeon Mall ka bumili. Dahil dito sa online, medyo delikado to eh. Kapag dito kayo bibili, minsan may basag na 3, minsan may basag na 2, 'di ba? Hindi naman kasi natin din masisisi yung mga seller. Ang masisisi natin dyan, yung mga shipment company, kasi hinahagis-hagis lang nila yan kahit may nakalagay na fragile dyan mga tropa. Pero sa pagkakaalam ko sa JNT, inaabonohan nila once na ma-damage yung product mga tropa, no? Hindi ko lang masyado sure, ayun lang yung sabi nung mga tropa-tropa ko dyan na nagtatrabaho, diba? So kung bibili kayo, kung sa Shopee or kung sa Lazada, I highly suggest na ang piliin ninyong shipping company ay JNT. Ayan, tip ko lang sa inyo yan, as super tagal ko nang bumibili ng mga item sa online. So ayun lang, nakikita nyo naman dito, ayan o, 24 pieces, 899 yung white. Syempre mas mahal yung mga may kulay, kagaya neto yung mga magic mug. So ako mga tropa ko, ang singil ko sa mugs printing 120 ang isa, 'di ba? 120 to 150. Pero kung maramihan, kung 50 pieces yung ipapagawa, minsan ang presyo ko 100 or 90, 'di ba? Nasa ganyan. Diyan naglalaro 'yan. Pero kung solo-solo lang, 120 to 150 ang single ko diyan. So, wag niyo nang tanungin kung magkano ko gina-job out, 'di ba? Sikreto na lang natin na malalupit 'yon. Syempre yung costing din ng mugs, syempre gagamit din kayo dito ng mga lagayan or yung box. Sa pagkakaalam ko, huling bisita ko noon, check natin, mugs box. Dati kasi 3 piso or 2 piso lang yon mga tropa yung mga ganito. Pero ngayon hindi ko alam kung nasa magkano na siya. 50 pieces, 199. I-divide nyo na lang kung ilan yung total nun, mga tropa ko, 'di ba? At dito naman tayo mga tropa sa heat press. Syempre ito yung pinaka-importante kung meron kayong mga sublimation na tanggap na mga damit. Pero etong HTB brand, 799. Eto napakaganda nito kung ang kinikater ninyo ay yung mga heat transfer vinyl, yung mga maliliit lang. Ako mga tropa, meron akong ganitong gamit at nabili ko to parang around 350. Ganitong brand lang din na nag-sale siya kaya binili ko siya. Ginagamit ko yon pang mga heat transfer vinyl. Eto tip ko sa inyo, huwag kayong bumili ng mga ganito mga tropa, yung mga combo-combo. Para sa akin hindi ako nagagandahan dito eh. Ayun o, yung sama-sama na siya sa iisang heat press. Mas maigi pa rin talaga na bumili kayo nung solo-solo kagaya neto, mga ganito. Minsan nagsisale etong brand na to, yung HTB. Minsan nakikita ko around 6,000, 7,500, mga ganyan. Pero kung medyo budget gamings kayo, kung nagsisimula pa lang kayo, eto, i-try ninyo yung mga mini heat press. At kung kayo ay nagpapa-job out ng mga DTF printing, kung nagpapa-print kayo ng ganon, tapos kayo lang yung maglalapat sa damit, okay na okay naman tong ganito. Minsan sa mga tote bag, mga ganon, mga tropa, no, eto yung ginagamit. 'Di ba? Kung meron kayong mga tanggap na ganon. Pero syempre, medyo mahal kasi talaga yung mga heat press na ganyan. Around 6,000 to 7,000 yan mga tropa. Pero sa mga mag press, mga tropa, i-double check ninyo. Ang presyuhan yan dati nakikita ko mga around 2,500.
mag-press. Pero ngayon, tignan natin, eto no, 2,750 na siya mga tropa. Dati nakikita ko to, or yung dati kong nabili, nasa 1.9 lang ata yung bili ko nun dati. Medyo tumataas na siya, no? Pero syempre, kung gusto nyo na medyo quality, or yung talagang sagad na sagad yung print, eto, yung HTB na brand, sagad na sagad yung print neto eh. Kung ikukumpara mo dito sa mga QWAF na mag-press. Nasa sa inyo pa rin yan. And sinasabi ko sa inyo, research is the key. Sa mga gusto mag-press, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon talaga kayo ng error dyan kung kayo ay nagkakamali, at huwag kayong manghinayang. Parte ng investment nyo yan sa mga sarili ninyo. Kasi talaga isipin nyo, napakamahal ng isang mugs mga tropa, diba? Kung magkakamali kayo, 'di ba? Isipin nyo, around 35 or 50 isang mugs, 'di ba? Tas mali yung magiging output ninyo. So, practice lang din talaga, 'di ba? At dito na tayo sa t-shirt. Makikita ninyo dito sa online, 40 pesos. Ito yung mga pang election shirt, no? And I highly suggest na maghanap kayo ng mas magandang supplier, or yung tipong pupuntahan nyo yung physical store para makita ninyo yung t-shirt mismo. Hindi ko kayo masyado maisasuggest sa pagbili dito online kung maramihan yung bibilihin ninyo. Siguro kung konti-konti, 'di ba? I highly suggest na mag-online na lang kayo. Pero kung talagang maramihan, mas gusto ko na pumunta kayo sa mga physical store na mga legit na supplier. Ayun lang. And kung personal use na mga damit-damit, mas magandang brand yung hanapin ninyo. Research nyo na lang kung anong mas magandang damit na pwedeng pagprintan, di ba? So eto, mga sample lang naman natin. Ayan o, kung kukunti lang yung bibilihin niyo, pwede nyong itry dito, lalong-lalo na yung mga Happy New Year na damit, di ba? Christmas t-shirt, New Year t-shirt, di ba? Malakas yan sa mga ngayong buwan. At sinasabi ko sa inyo, abangan nyo yung paparating na color of the 2025. Talagang magrarat-rata na naman ng bili yung mga tropa natin dyan. Ewan ko kung meron ng lumabas na color of the year para sa next year, no? Hindi ko lang sure. Hindi ko nabibisita. Pero anyway, dito naman tayo sa cap sublimation. Ako hindi pa ako nakakapag-try ng sublimation ng cap. Pero eto yung presyuhan niya, 44 pesos yung blank. Ayan, mesh type. Yung merong butas-butas sa likod. Hindi pa talaga ako nakakapag-try neto dahil lang natatry ko pa lang sa mugs printing and mga t-shirt printing. Ayan o, 55. 44 yung pinakamura, 43 pala. Eto. At dito naman tayo sa HTB. Ito yung pwede nyo ring gamitin na pang-design sa mga t-shirt ninyo. Para lang din siyang sticker, mga tropa. Pero kapag gagawa kayo dito, kailangan nyo ng cameo platter cutter. Kasi as in sticker nga siya, pero tinatransfer siya sa mga damit or kung saan-saan man using heat transfer. Kaya HTB yung tawag sa kanya, heat transfer vinyl. At yung mga output nyo dito dapat naka-mirror din, mga tropa. Ang ginagamit ko na brand for HTB ay yung mga tech wrap, mga tropa ko. Yun pa lang yung nagagamit ko. Personal experience ko pa lang, ayun pa lang, goods na goods. Hindi pa ako nakagamit ng QWAF at etc. So sana nakatulong to mga tropa itong vlogs natin sa ngayon tungkol dito sa sublimation printing, and hopefully kung mas lumakas yung vlogs natin, syempre bibili na ako ng printer ulit para i-vlog para sa inyo or turuan kayo ng sublimation printing. Hindi naman ako ganun kagaling, nagkakamali din ako dyan sa mga ganyan, no? Kasi experience din, at sinabi ko pare-pares lang din tayong nagta-trial and error dito. Ang pagkakaiba lang natin, ako, yung journey ko, sinishare ko sa inyo para medyo mas mapadali yung mga buhay nyo dyan. So, dito na natin tatapusin tong vlogs natin, at inuulit ko, message nyo ako mga tropa kung gusto nyo mag-avail ng mga templates. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag magpapauto sa kanila. Ang tunay na negosyo'y